Sa halagang 150 pesos, makakagawa ka na ng ganito karami at ganito kasarap na dessert para sa Pasko at Bagong Taon. Kaya kung isa ka rin sa mga nagtitipid, tara samahan mo ko sa paggawa nito. Ito ang mga nagamit kong sangkap dito at iisa-isahin ko kung magkano ang nagastos ko. Gagamit tayo dito ng isang pack ng clear at unflavored gulaman worth 14 pesos. Lalagyan natin yan ng 2 cups ng tubig at 1/4 cup ng evaporated milk. Kinuha lang natin to sa isang lata ng evaporated milk na nagkakahalaga ng 29 pesos. Yung natitira naman ay gagamitin pa natin mamaya. Haluin lang natin mabuti at antayin kumulo. Kapag nag-start ng kumulo, hanguin at ilagay sa molder. Palamigin lang natin at antayin lang natin itong tumigas. Sunod naman natin lulutuin itong green naman na gulaman na 14 pesos din na isang pack. Lagyan lang natin ng 2 cups ng tubig. Haluin mabuti at lutuin din hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na, i-transfer lang din natin sa molder, palamigin at hintayin tumigas. Kapag malamig at firm na ang green na gulaman, islice na natin to para maging cubes. Sunod naman ay itong white na gulaman ay kukudkurin natin na parang buko. Pagkatapos natin makudkod itong white na gulaman ay start na tayo maghalo ng ating mga sangkap. Isunod na natin yung green na gulaman, isang lata ng corn kernels na nagkakahalaga ng 42 pesos, yung ating evaporated milk, isang lata ng condensed milk worth 40 pesos, at isang maliit na pack ng cheese worth 18 pesos. I-dice lang natin to ng maliliit na slices. At ihalo na rin natin dito. Then, i-mix lang natin itong mabuti at mag-adjust na kayo ng sweetness kung gusto nyo ng mas matamis, ay magdagdag lang kayo ng sugar. Meron din tayong listahan dyan sa baba ng ating mga sangkap kasama na rin yung presyo ng nagastos natin. Kaya kung isa ka rin sa nagtitipid at naghahanap ng budget-friendly dessert para ngayong Pasko at Bagong Taon, eto na ang sagot sa problema mo. Sa halagang 150 pesos ay mabubusog ka na at mapapasaya mo ang buong pamilya. Sana ay nagustuhan nyo ang ating dessert idea for today. Enjoy!